Papuri, yan ang ginawad ni former PBA and Hinebra import Tony Bishop dito kay LA Tenorio sa kanyang social media account. Ayon nga rito, legend. Matatanda ang napagtagumpayan nga ni LA Tenorio ang pagsubok mula sa stage 3 colon cancer last year. At nito lang another tagumpay ang nagawa niya para matulungan ng Hinebra sa Game 6 ng semifinals na siyang nagdala at nakapag-push sa Hinebra sa Game 7 ng semis. At mapunta tayo dito kay Tony Bishop. Hindi na tayo magtataka kung napakomento ito sa ginawa ni LA dahil sa may pusong kabarangay na din talaga itong si Tony Bishop Tandaan nyo naglaro ito nun sa PBA sa team ng Meralco at kinalaunan naging parte nga rin nito at naging import ng Barangay Hinebra na kung saan nadama niya rito ang pagmamahal ng mga fans ng Hinebra. So kung mapapansin nyo talagang nakasubaybay pa din talaga si Tony Bishop sa Hinebra simula nang maging import nila ito noon. So isa nga ngayon sa maaaring tutukan ng Barangay Hinebra lalo na this Game 7 itong kalusugan nitong si Japet Aguilar na kanilang starting big man. Kung yung Junmar Fajardo ng SMB ay ando na sa nalalapit na paggaling from an injured calf, ito namang si Japet napapabalitang nahaharap sa halos kaparehong problema ni Junmar kamakailan. So after nga nang nagawa nga po ng Hinebra na maitulak ang series sa do or die game matapos nilang nanalo nung na Sunday, ni-reveal nga po nitong si Coach Tim na pagod na or nakakaramdam na ng pagod ang kanyang big man dahil na rin sa haba ng conference. So ikaw ba naman ang bumantay at bumangga kay Junmar? Sa buong game, sino ba naman di mahihirapan? Bukod dun kung titingnan nyo ang laki at ang bigat ni Junmar kumpara kay Japet. So kahit na nga po ganon ka hirap bantayan itong si Junmar para kay Japet, hindi talaga siya sumusuko. At alam nyo ba nung game 6 alam nyo bang kahit sobrang pagod na siya, kumamada pa rin siya ng 16 points at may kasama pang ang blocks. So sa mga di nakakaalam sobrang konti na lang po nang nagiging pahinga nitong si Japet. Biruin mo ikaw ba naman bumangga sa tulad ni Junmar sa loob ng 32 minutes sigurado baka ikaw malalambot ka rin at makakaramdam ng tulad ng nararamdaman ito ni Japet. So about doon sa sagot kung makakalaro ba si Japet sa Game 7 ng semis. So sa tingin natin makakalaro naman ito dahil kilala naman natin si Japet. Warrior yan at talagang hanggat kaya niyang maglaro talagang lalaro yan. For sure, maipapagpag niya na yung patig na yan. At dito tayo sa patungkol sa mga player na nadagdag sa Gilas Pilipinas. So may nadagdag nga po or nagdagdag nga po ng players ang Gilas Pilipinas sa kanilang Gilas pool. Batay nga po sa pagkakaintindi natin sa naging pahayag nga ni Coach Tim, kabilang sa mga dinagdag nitong players ay sila RJ Abaria, Troy Rosario, Xavier Lucero, at itong si Ryan Sabando. Sa mga hindi nakakaalam, nasambit ni Coach Tim ang pag-aanunsyo kasabay ng pagsisimula ng unang araw ng ensayo ng Gilas Pilipinas para sa paghanda sa FIBA Asia Cup na gaganapin nga sa Jeddah, Saudi Arabia sa Agosto. So sa pagsisimula nga ng ensayo, makikita nga po nakasama na dumalo sa ensayo itong sila RJ Abarientos and Troy Rosario, habang sila Xavier Lucero nasa US pa at si Ryan Sabando naman ay nasa Strong Group Athletics pa na sasabak pa nga po sa William Jones Cup sa Taiwan. So sa nangyaring unang ensayo nga po ng Gilas Pilipinas, mapapansin hindi nakadalo yung ibang mga Gilas players, kabilang na nga po sila Junmar Fajardo dahil sa may ininda pa nga itong calf injury. At ang good news pa nga po, may sigurado ng paparating din sa bansa ng mga players pa ng Gilas sa mga susunod na araw gaya na lamang nila AJ Edu and Justin Brownlee. At dito tayo about sa lagay ng Gilas sa FIBA Asia Cup na gaganapin nga po sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa ngayon, kumpleto na sana ang Gilas Pilipinas, kaya lang patuloy pa nga pong nagre-recover pa si Kai Soto mula sa nangyari sa kanyang surgery dito nung mga nakalipas na buwan dulot ng natamo niyang ACL injury sa paglalaro niya sa Japan B-League. So alam naman natin na malaki talaga ang kawalan na mawawala
etong si Kai Soto sa gilas. Dahil sa pag nasa loob etong si Kai, kita naman natin kung paano dominahin ng gilas ang mga laro. Pero ngayong wala, syempre, pasalamat pa rin dahil may take over muna sa kanyang posisyon. So balita, sa nabasa natin sa spin nung nakaraan credit po na si Japet Aguilar ang pinangalanang papalit muna sa pwesto nitong si Kai Soto sa gilas dahil si Kai patuloy pang nagpapagaling sa kanyang injury. So speaking of Japet Aguilar, hindi na tayo magugulat kung ito ang piliin talaga or pinili nitong sila coach team na ilagay sa pwesto ni Kai Soto. Dahil si Japet Aguilar veterano na sa sistema at paglalaro para kay coach team. Kumbaga, marami nang alam si Japet Aguilar sa sistema nitong si coach Tim Cone na siyang magiging malaking tulong para mas mapatakbo pa ng ayos ang play ng Gilas Pilipinas. Bukod pa doon, sanay na si Japet sa international game dahil simula noon hanggang ngayon patuloy pa rin siyang nagseserbisyo para sa bayan. At pag tinawag siya, talaga namang walang pag-aalinlangan at hindi tumatanggi. So another Hinebra player ito na siyang inaasahang magiging bahagi ng final lineup ng Gilas habang nagpapagaling pa nga po yung Kai Soto. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.